Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Binubuo po, of course, ni Mr. Milo Junela sa ating Master Control. Kasama si Ms. Susan Aison. Sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, kasama natin si Justin. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon na rin po sa ating YouTube channel. Sa ating pong YouTube channel, type nyo lamang sa inyong YouTube browser, i-type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service, and of course sa ating real-time, on-time, live audio streaming sa pamamagitan ng pag-download ng ating PBS Radio app. Sa inyo, kung kayo po ay may cellphone, kung kayo man ay mayroong smartphone, punta po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser po na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Echo, V as in Valentine, O as in October, X as in Xerox. At pag na-download nyo na po yan, tap nyo lang, makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Ngayong araw na ito, ulitin ko po today is a Wednesday. Ano po? Dito sa Pilipinas, 24 sa buwan ng Setyembre. Ba't ko sinasabi yan? Sapagkat ang ating pong programa ay hindi lamang napapakinggan at napapanood dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng umaga the next day. Ganun po kahaba ang ating programming schedule upang mas lalo ninyong marinig, mapanood at mapakinggan ang mga kaganapan dito po sa inyong inang bayan. Lalo-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Kahit saan man po kayo nandoon, anumang oras, umaga, tanghali, hapon o gabi, pwede po nyo masubaybayan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sa edisyong ito, medyo babalikan natin ang mga kaganapan sa isinasagawang Senate hearing. Patungkol pa rin sa flood control projects, lalong-lalo na sa sinasagawang hearing ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Panfilo Lacson. Okay? At dito po sa ginanap na Senate hearing patungkol sa flood control projects, anomalous flood control projects, medyo nagkakainitan. Itong ating mga senador, medyo nagkakaroon ng matinding mga pagtatalo. Okay, ayan. Pero isa sa ating tututukan ay itong nabanggit ni Senator Erwin Tulfo. Okay. Ang sabi niya, sometimes we have to bend the law. Dahil ito raw po ay kung ito po ay sa kapakanan ng taong bayan. Dahil sabi niya, according to him, is mas mahalaga, mas mataas na dapat bigyang halaga ang kapakanan ng taong bayan kesa sa mga batas na umiiral. Bakit niya sinabi ito? Nabanggit ito ni Senator Erwin Tulfo dahil dito nga po sa mainitang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa pagbibigay ng State Witness Protection o Witness Protection Program dito po sa mga contractors ng mga flood control projects natin. Okay? At of course, nandoon din yung ating Department of Justice sa panguna ni Secretary Remulla. At nagkaroon ng mga tanong kung sino ba ang nararapat mailagay
under the State Witness Protection Program. Ang mga Diskaya ba? O si Bryce? O sino pang iba? Okay? Pero may sinabi si Secretary Remulla doon sa Blue Ribbon Committee na yon. Sinabi niya, in effect, I cannot quote him verbatimly, pero in effect, sinabi niya na kinakailangan para ma-qualify ka as a state witness, para mapasailalim ka under a state witness program, dapat isoli mo sa taong bayan yung perang ninakaw o dinambong o nakuha mula sa kaban ng bayan. Yun muna ang dapat isoli para ipakita yung faith, yung good faith mo na isuko at ibigay lahat ng impormasyon na dapat malaman, malaman ng publiko, malaman ng Senado, malaman ng mga otoridad at maibalik ang mga dapat ibalik sa mga nakuha mula sa kaban ng bayan, sapagkat ang laman ng kaban ng bayan na yan ay galing sa buwis ng bawat Pilipino. Anumang antas siya ng buhay dito. Siya man ay nasa laylayan, siya man ay nasa middle class, o siya man ay nasa, sabihin na natin, alta presyon ng sosyedad. Okay? So, kukunin natin, ano ba implikasyon nito? So, aalamin po natin yan mula sa isa sa mga kilalang pantas ng batas at konstitusyon dito sa Pilipinas. Siya po ang takbuhan tanungan ng iba't ibang mga radio stations, TV stations, at ng mga commentary programs dito po sa inyong inang bayan. Walang iba kundi ang ating constitutional law expert. Walang iba kundi si Attorney Domingo Cayosa. Alright, yan po, makakasama po natin siya later on sa ating programa. So, antabayanan po ninyo yan, mga kababayan. So, habang inaantabayan ninyo yan, narito muna ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, habang inatabayan na natin si Atty. Cayosa, ang ating constitutional expert, meron pa rin tayong ibang mga kaganapan na dapat ihatid sa inyo. Natatandaan po ninyo noong September 21 nagdaos ng trillion peso march diyan po sa EDSA Shrine, maging dito sa Luneta, kung saan nagpahayag ng kanilang saloobin ang napakarami nating mga kababayan hinggil dito sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno, partikular sa mga opisyal at empleyado ng DPWH, mga private contractors, maging allegedly mga nababanggit na mga pangalan ng mga politiko sa Kongreso maging sa Senado. Nagkaroon talaga ng malaking kilos diyan. Hindi lang po dito sa EDSA at sa Luneta, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ang may nangyari noong September 21 dito po sa Maynila, partikular sa Menjola area, nagkaroon ng riot sa na sinimulan ng mga kabataan, ng isang grupo ng mga kabataan. Mabuti na lamang at nandoon yung ating mga kapulisan upang i-contain yung protesta niya. Pero nagkasakitan, nagkabatuhan, may mga pulis po tayong nasaktan, may mga injured, ganyan na rin sa panig po ng ilang mga kabataan. Ngayon, nagkaroon po kasi nagsagawa po ng investigasyon ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, partikular ang PNP at ang DILG. Ngayon, sa naging resulta ng pag-iimbestiga ng DILG, ayon sa Department of Interior Local Government, ito pong riot sa Menjola ay bayad. At isang organisadong pag-atake. At hindi siya isang lehitimong protesta. Yun po yung nakikita ngayon ng Department of Interior and Local Government sa panguna ni Secretary, of course, kilala naman natin si Secretary John Vic Remulla. At batay po sa naging pahayag ng DILG, ito pong mga kabataan na ito ay inorganisa o na-organize ng isang grupo upang maghasik ng kaguluhan. At meron pa raw pong order sa kanila na kung kayo ay makakarating sa Malacanang, sunugin nyo. Yun po ay ayon sa naging resulta ng pag-iimbestiga ng DILG. So may mga karampatang kaso na po. May mga nahuli na po ang ating Philippine National Police doon sa ilang mga kabataan na ito. At nasa kustodiya ngayon ng ating mga otoridad. Okay? Pero hindi biro ito, hindi maganda ito na ginagamit ang ating mga kabataan para sa ganitong aktibidad. At sabi pa nga ng DILG, batay sa kanila pag-iimbestiga, may perang involved dito. Ayan. Mamaya, babalikan po natin yung usapin na yan kasi nasa linya na po natin ngayon ang ating kilalang constitutional law expert. Tulad po na nabanggit ko kanina, siyang takbuhan ng mga iba't ibang mga radio stations, AM radio stations, maski sa social media, pagdating po sa ganitong usapin, lalo na pagdating sa batas. Attorney Domingo Cayosa, magandang umaga po at welcome muli sa programang Global na Tayo. Attorney Cayosa. Good morning, Ray, at magandang umaga po sa nakikinig at nanonood sa inyo. Alright. Thank you very much po, Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po. Napatawag po kami upang kami mabigyan, lalo ng ating mga tagapakinig, mabigyan ng direksyon sa ano man nangyayari ngayon dito sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Mukhang nagkakainitan na itong ating mga senador. Partikular, bibigyan focus ko lang yung naging pahayag dito ni Senator Erwin Tulfo, kung saan sabi niya, according to him, is sometimes you have to bend the law para matugunan yung mga panawagan ng taong bayan. Dahil sabi niya, mas mataas daw po ang kapakanan ng taong bayan kaysa sa batas. Bilang isang constitutional law expert, Attorney Cayosa, ano po reaksyon niyo dito? May basehan ba dito
sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo, and what do you see can happen or effect nito, Attorney Cayosa? May basehan ho naman yung kanyang pananaw at sa meron hong principle ang batas na nagsasabi na we should give way to the spirit of the law rather than insist on the letter of the law that kills the law. You know, yun ang importante na prinsipyo ho sa pag-interpret at pagpapatupad ng batas. Napakahalaga yung layunin at yung adhikain ng batas, no? At hindi lang ho yung makitid na interpretasyon ng mga kataga nito o kaya ng salita ng batas. So that is an accepted view in constitutional law, and hindi lang ho yan opinion, marami ng mga jurisprudence o decision ng Supreme Court na sinasite itong prinsipyo ito. Sapagkat ang batas ho sana, ang magbibigay buhay, ang batas ay isasakatuparan ang kagustuhan ng nakakarami at nakakabuti para sa marami. Kesa ho yung maging batas, maging instrumento para ilimit o kaya i-frustrate ang intention ng nakakarami. So, meron ho ang kanyang pagsabi lang, yung bending the law, sa iba, tingin nila bawal yan kasi nga rule of law dapat tayo. So, in that sense, we understand the concern. Pero, yung the spirit of the law Yes. gives life, no, to its purpose, ang mas mahalaga. Ayun. So yung ang binabanggit marahil dito ni Senator Tulfo is spirit of the law, tulad po na nabanggit ninyo, no? Parang pero pag sinabi natin bending, it doesn't mean na you have to break the law. Iba naman yung bending. Hindi ho naman. Iba ho yung breaking the law at saka yung bending backwards ang batas. So sa katunayan nga ho, kung itutumbukin natin itong pinagdedebatehan nila tungkol dun sa whether or not yung pwedeng hingin ng DOJ o ng gobyerno dun sa mga nag-a-apply for witness protection na ibalik nyo muna yung inyong hinakaw bago namin kayo i-consider for the witness protection program. Hindi lang ho bending the law backwards. Hindi lang ho yan yung sinasabi ni Secretary Boying Remulla na moral and practical considerations. Nandun ho sa batas mismo yan yung nakaligtan atang basahin o magunita ng senador, no, na nag-i-insist na wala sa batas yan. Meron kasi hong provision yung RA 6981, no, yung Witness Protection Program. Yung basahin ho ninyo yung section 5 paragraph E at saka D. Malinaw ho kasi ang sinasabi doon na yung sa D sinasabi ho that bago ho matanggap bilang sa witness protection ng isang mamamayan, kinakailangang pipirma ho siya ng memorandum of agreement with the DOJ na kung saan dun sa section 5D sabi to cooperate with respect to all reasonable requests of officers and employees of the government who are providing protection under this act. Primarily ho, DOJ ang nag-decision dyan, hindi Senado. At sa tingin natin, yung request o yung precondition na ibalik mo yung ninakaw mo, I think that's a reasonable, if not a necessary request for those na nagnakaw sa kabanatayan. Alright. So, okay. Pero, liwanagin ko lang po, Attorney Cayosa, kasi pino-point out, particularly ni, I think, the Senator Marcoleta, na itong isang prerequisite na ito ng DOJ para maisama sa witness protection program sino mang involved dito na contractor
yung pagsusoli ng pondo. Sabi niya, we are still under the investigation stage, wala pang formal na resulta dito. So parang sinasabi niya, sa bandang huli na yon yung pagsusoli. So hindi na uuna. Ibig sabihin, hindi ka muna magsusurrender hanggat hindi natatapos yung full investigation na makapag come up with the final resolution on the investigation. So hindi po ano yon, hindi po anchored sa law natin yon, sa constitution natin, na kinakailangan matapos muna yung investigasyon, lalo na pag ang pinag-uusapan po ay paglalagay sa isang witness protection program. Well, si Senator Marcoleta, abogado din ho yan, kagaya ni Secretary Boying Remulla, abogado sila. Nakilala, kaibigan natin silang pareho, pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko ho, mali yung pananaw ni Senator Marcoleta. Kasi ang kanyang pinagigitan, yung strict definition ng restitution, na yung, yan, gagawin mo lang kung convicted ka na. Parte yan ng desisyon. Hindi ho, kasi iba ho yung restitution sa legal obligations. Iba ho yan dun sa reasonable requests. So, hindi ho totoo na bawal i-require yan ng DOJ. Sa katunayan nga ho, marami ng mga naunang kaso. Kung pansinin ho ninyo yung mga kaso ng mga nasangkot sa mga pagnanakaw din, no? Yung pagnanakaw, yung sa Kaban ng Bayan, marami na hong napasok sa witness protection program na kung saan considerations. Ayun. And can we take a good example nito na binabanggit po ninyo, Atty. Cayosa, yung ginawang pag-turnover ni Bryce dito sa isang napakamahal na luxury car sa ICI? Yun, isa yan, no? Voluntary. Kasi alam mo, hindi ho, trabaho ho kasi ng DOJ, may committee yan eh. May director ang programang ito. May mga members ng committee. Tinitignan dapat nila kung karapat-dapat ba itong kasama sa sindikato na gustong sumailalim sa witness protection ko, karapat-dapat ba siya. So, isa yan, yung pagsosoli ng inakaw mo, isa yung matibay na batayan na pwedeng sabihin, mukhang sincero ito. Hindi ho tama yung dahil rinikomenda na ng isang senador o ng isang committee ng Senado, yun na yun, wala nang magagawa, hindi nagagawin ng DOJ ang sariling evaluation at assessment. Hindi ho yun. Ang may tungkulin talaga DOJ. So, yung mga ganyan, di ba, kahit ho tayo, na yun, para bang imbes ho na gamitin yung witness protection program para mapanagot ang mga tao at saka malaman ang katotohanan, kung yun ang susundin natin, yung pinagpipilitan ni Senator Marcoleta, ay ginagamit yung batas para maabsuelto at makalusot. Hindi pagtatawanan tayo ng mga mastermind ng pandarambong ba? So, I don't subscribe to his view na saka na lang yan. Hindi ho. Huwag naman sanang tayo magpag-isa sa sariling mantika, kumbaga. Speaking of that, nagkaroon din ng diskusyon sa pagitan din ni Senator Marcoleta at ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson tungkol pa rin dito sa paglalagay ng kung sino ang dapat ilagay sa State Witness Protection Program between Diskaya and Bryce. Ni-raise ni Senator Marcoleta mismo doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na mas sa tingin niya, in his own opinion, sa labas po ito ng Senate Blue Ribbon Committee, I think na ginawa niya yung pahayag in an interview sa labas ng Senate Blue Ribbon Committee, na sa tingin niya mas angkop si Bryce under the State Witness Protection Program kung ikukumpara sa mga Diskaya, which ika nga nakakuhan ng reaksyon mula kay Senator Marcoleta at sinasabing hindi niya dapat sinasabi yon, being the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, pero sinabi ni Senator Panfilo Lacson it was his own personal opinion, and sinabi niya yung opinion na yun outside of the Senate Blue Ribbon Committee. Kayo po, ano pong take nyo doon, Attorney Cayosa?
sa aking paningin ho, wala namang masama at hindi naman bawal sa sino mang senador, whether chairman ka ng Blue Ribbon Committee o hindi, na magsabi ng iyong sariling assessment. Maganda nga yung nalalaman natin at sinasabi niya so that there is transparency. Ito ho kasi pinagigitaan ni Senator Marcoleta, yan pag huwes ka. Hindi naman sila huwes dyan. Like they are only investigating in aid of legislation. Pangalawa, dapat lang na mga senador, ano ang kanilang tingin? Ang sa tingin nilang credible at sino ba sa tingin nila ang dapat maproteksyonan ng gobyerno dyan sa mga kasabwat yan. Doon pa lang ho sa requirement that he must not appear to be the most guilty. Siyempre, mas mababa ho na hamak si Bryce, yung assistant ni, kaysa ho dun sa mga contractor na talagang kasabwat ng mga senador o mga congressman, mga matataas na opisyal ng DPWH. So, at tinitimbang din nila, ano bang sinasabi ng mga ito? Ay mga diskaya ho kasi obvious dun sa unang affidavit nila na linilimit lang nila yung kanilang gustong sabihin from 2022 hanggang sa ngayon. Matagal na pala silang namamayagpag na contractor yan. So, at yung titignan ho din natin, very hesitant at ayaw nilang maglabas ng mga pangalan at mga detalye. So, tama lang. Sa tingin ko, tama yung observation. I agree with the observation of Senator Lacson and I disagree with the position of Senator Marcoleta na dapat hindi siya nagsasalita sa media. Hindi ho. That's part of transparency. Karapatan. Hindi nga lang ho karapatan, pribilehiyo. Obligasyon na yan pagtanungin ninyo. Is a public official, we're entitled to know anong kanyang kaisipan dito. Ayan. Yung pa naman ang hinahanap ngayon, Atty. Cayosa, ng taong bayan. Transparency and accountability. Ano po, Atty. Cayosa? Yung idea ho ng iba na dapat tahimik lang tayo dito, magugulat na lang na naman tayo. So, diyan nga ho yung advantage nitong Senate investigation or congressional investigation. Kasi nakikita natin di ba? At nagre-react ang taong bayan at nagsasubmit sila ng mga impormasyon, mga pictures, mga dokumento, mga impormasyon. So yun ang isang magandang advantage ng publicized open to the public na pandinig. Hindi ho maganda na yung mag-usap-usap na lang sila tapos mag-desisyon, magugulat na lang na tayo, hindi natin alam kung anong basehan. Di ba ang importante dito para matugunan yung galit ng taong bayan, maging transparent sila. Para we will be convinced na credible ito. Hindi na naman yung napakamahal na sarswela kaya drama lang para ang gagawin nila at wala rin kahihinatnan. Alright, last question, Atty. Cayosa. Sa nangyayari ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, pero meron tayo ngayong ICI, no? Independent Commission for Infrastructure na nagsasagawa rin ng investigasyon. ICI nabuo under the Executive Order 94 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba, Atty. Cayosa, dapat pang magpatuloy ang Senado sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing o pag-iimbestiga sa mga anomalous flood control projects na ito, maging sa House of Representatives? I think yung House of Representatives may balak ng huminto dahil tuloy nagsimula na ang ICI. Tapos meron pa tayong mga senador. Sabihin na natin sila Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si former Senator Grace Poe, ano po, pati si dating Senator Bong Revilla na nabanggit na rin dito. Pero yung si Senator Jinggoy, si Senator Villanueva, former Senator Grace Poe, nagpakita na sa ICI, pumunta na sa ICI para sumailalim sa pagtatanong ng ICI. The question is now, dapat pa bang magpatuloy ang Senado sa kanilang pag-iimbestiga gayong meron na tayong ICI? Patuloy ng
Unang-una dahil may sariling purpose yung Senado o yung Kamara. That is in aid of legislation. Para malaman nila ang katotohanan at makagawa sila ng pagbabago sa batas o bagong batas para maiwasan itong ganitong patuloy na pangungurakot. So iba ho yung kanilang end purpose. That is to create law and policy. So karapatan nila na ipagpatuloy yan. Pangalawa, ang maganda ho sa proseso ng Kamara at saka ng Senado, nandun kayong media So nakikita nating lahat. At marami hong members yan. Magkakaibang partido, kuminsan iba-ibang grupo. At meron silang sariling mga mandato. I mean, they have their own constituency. At nakikita natin. So that transparency there is very helpful. Diba? Yun lang, kuminsan dahil marami nga sila, obvious din na yung iba nagsasalita para hadlangan lang yung katotohanan. Diba? So yun ang parang disadvantage nito. Pero habang kung yan naman ay hinahandad ng maayos ng chairman, kagaya nangyayari sa Senado, malilimit yung mga pagtangka ng ibang mga kasama nila sa committee na mag-grandstanding o kaya hadlangan na malaman yung katotohanan. So, dun ho naman sa ICI, wala pa ho sila, kulang pa ang kanilang staff at bilang isang abogado, nakikita natin na wala silang contempt power. Ang Senado ho kasi sa Kongreso, meron silang contempt power. So hindi basta-basta makakapagsinungaling. Pwede ka nilang i-detain. So yun ho ang isang napakalaking diferensya. Pang-apat, marami na hong nakalap na impormasyon at magaling ho naman yung staff ni Senator Lacson at marami na rin ibang taong bayan at kagaya ng DOJ, si Secretary, nagko-cooperate na sila. So, they can go hand in hand. No? Ang isang disadvantage lang dito, kung magkakaiba ang pinagsasabi ng mga testigo doon sa Senado, sa Kamara at saka sa ICI, pwedeng gamitin yan ng isang magaling na abogado pagdating pagsampa ng mga kaso na inconsistent ang sinasabi nila. So, hihina ang credibility ng witness. So, dapat ho, maingat na maingat yung mga witness. Diyan na rin natin matetest ang kanilang sinseridad at credibilidad. Kasi yung totoo, kahit balik rin mo, kahit sa anong forum, sa anong investiga, iisa lang yan. Pagpapalit-palit yan, kailangan maingat tayo. Hindi natin basta-basta sila bigyan ng witness protection program. Kasi baka nga naman, designed to frustrate ang truth dun sa kanilang inaalay o pinapakitang ebidensya o testimony. Okay. Merong ang mga reaction dito, Attorney Cayosa, sabi, ninakawan na nga ang taong bayan Nagnakaw na nga ng bilyon-bilyon piso sa kaban ng bayan, bibigyan nyo pa ng witness protection program, gagastusan pa ulit ng ng gobyerno, bibigyan nyo ng security, bibigyan nyo ng housing o something, pakakainin, gagastusan ng gobyerno. Nagnakaw na nga sa kaban ng bayan ng gobyerno Gagastusan pa ng gobyerno. Kaya dapat talagang maingat talaga sa pagpili ng ilalagay sa State Witness Protection Program. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Again, as usual, maraming salamat po sa professional at deep insights na ipinagkakaloob nyo, lalong-lalo sa mga ganitong usapin. Alam nyo namang ikaw ang aming takbuhan at iba pa nating mga kasamahan sa media. Takbuhan po namin yan, si Attorney Domingo Cayosa, pagdating sa mga ganitong usapin, lalo na sa constitutional law. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Well, hanggang kaya rin at magandang umaga po. Maraming salamat. Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Cayosa. Ayan. Dito po sa ating programang Global na Tayo. Ayan. Well, narinig po ninyo ang acting ang opinion at pananaw dito ng ating constitutional law expert, Attorney Domingo Cayosa, simula din sa naging pahayag na bending the law. It's not breaking the law. Yung sinasabi ni Attorney Cayosa na yung spirit of the law. Madalas ko rin marinig yan yung kailangan bigyan din nating halaga, hindi lang yung technicality ng batas, kundi yung spirit o kaluluwa ng batas na bumuo doon sa isang batas. Nakuha niyo yun. Kung ano ba yung pangunahing layunin ng batas, kung bakit siya naging buong batas. Yung spirit of the law. Ayan, Okay. And of course, yung mga opinion
dapat lang daw po marinig yung mga opinion, lalo na para maging transparent itong ginagawang investigation ng Senado, maging transparent para sa ating mga kababayan. Ikaw man ay nandito sa loob ng bansa o ikaw man ay OFW o Pilipino na naninira nagtatrabaho abroad, dapat narinig nyo ito sapagkat concerned kayo dito. Hindi lang yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalo-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sana po ay nakatulong kami makapagbigay sa inyo ng impormasyon sa mga nangyayari dito sa ating bansa sa mga nakalipas na araw. Pero paalala ha, meron tayong binabantayang bagyo. Ito pong super typhoon na si Nando, nakalagpas na po. I think nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong super typhoon Nando. Pero may binabantayan pa ho tayo na isa pang bagyo. Actually, tropical depression na po ito. Bago ito, ang pangalan po ng bagyo, Opong. Ano po? Ngayon, itong si Opong, itong tropical storm na Opong, ayon po sa ating Weather Bureau sa Pag-asa, batay sa kanilang mga estimates kaninang umaga, by Friday, magla-landfall ito. Kung hindi magbabago ang direksyon, kung hindi raw po magbabago ang direksyon, ayon sa ating Weather Bureau sa Pag-asa, by Friday, itong si Opong ay nandyan na sa Bicol region at inaasahang magla-landfall sa Bicol region. At yan ay tatawid po sa Luzon. Yung area ng Bicol region, Southern Luzon, Camarines, maari pa nga pong maapektuhan ng Calabarzon at ang Mimaropa, maging ilang bahagi dito sa bahagi ng Visayas. So, yung po mga sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas para sa ating mga overseas Filipino workers, no? So nakatutok naman po dyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang ating Office of Civil Defense, ang ating NDRRMC, ang mga local government units, naghahanda na po para sa paghagupit naman nitong bagyong si Opong. Ayan. Kaya kung habang may panahon pa, habang nakokontak pa natin yung ating mga kababayan dito sa maaring daanan ng bagyong Opong, tawagan nyo na po sila at kamustahin yung inyong mga pamilya dito para malaman yung mga paghahanda nila. Ano po? Maraming salamat sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa ating Master Control. Kasama natin si Mr. Milo Janela at si Ms. Susan Aison. Sa ating Wirecast, si Hero. Sa ating live audio streaming, si Justin at ang ating executive producer for today. At always, siyempre, si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Huwag niyong kalimutan, bago ako magpaalam tuluyan, huwag niyong kalimutan, please like and follow ang ating mga social media platforms. Please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. At pakisubscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At i-download ang ating PBS Audio Receiver app. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!